Tawag sa pagsamba. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan, mga nagugutom ay pawang binubusog ng mabuting bagay. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Sa umagang ito, ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa kasiyahan sapagkat may Diyos kaming mapagpala. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po kaming makapanatili sa kabaguhan ng buhay. Sa aming pagsamba, kalugdan mo po kami at sa aming pagsasalo-salo sa piging ng iyong pag-ibig, masumpungan mo po kaming nagkakaisa. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng aming gawain, sa kadakilaan ng iyong pagmamahal ay madama namin ang lumalagong pag-ibig at malasakit namin sa iyo at sa aming mga kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang pagkaing nagbigay buhay. Amen. Isang mapagpalang din po sa ating lahat. Sa ating po nararanasan pandemya ngayon, malamang po lahat po o marami po sa atin ang nahihirapan po magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Tayo po ay nakakaranas ng sakit, ng paghihirap, at marami pa po mga struggles. Ngunit sabi po ni David sa aklat ng mga awit, chapter 69, verses 29 to 34. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking
dadakilain ko at pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ikay nalulunod. Higit pa sa hinaing, torong iyahan ko. Higit pa sa bakang ipagkakaloob. Kung makita ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatan naroroong nilikha.
Sagutang pagbasa. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol, mga kabundukan, matataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Tayo pong lahat, siyang nagpapalakas sa sariling bansa,
kaya pinupuri ng pinipiling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, just to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Ang unang pagbasa ay makikita natin sa Lumang Tipan sa aklat ng Eksodo, Kabanata 12, talata 1 hanggang 14. At ganito po ang nasusulat. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ay siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo.
At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi nakakaubos ng isang buong tupa, magsasalo-salo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin nakakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin niyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin. Kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto. At papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalaala ninyo ang aking ginawa. Ang pagbasa sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa Mateo 18:15-20. At ganito po ang sinasabi. Kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-uusapan niyo'y mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari, at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito ay ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. I stop and count successes that I've seen ahead. Those trophies when I think of to the grace by which I stand. I fall, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it stand my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercies will reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know You, Lord. To climb my wings and closer to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Alam nyo, merong dalawang ermitanyo na medyo mahabang panahon na rin ang kanilang pagsasama. At minsan sabi nung nakatatandang ermitanyo, magtalo tayo. Gawin natin yung ginagawa ng ibang mga tao. Sabi nung nakababata, hindi ako marunong makipagtalo, hindi ko pa nararanasan yan. Sabi nung matandang ermitanyo, hindi, madali lang. Naobserbahan ko sila. Ganito lang yung gawin natin. Kukuha ko ng isang bato, lalagay sa pagitan natin. Sabihin mo, iyo ang batong ito. Sasabihin ko naman, hindi, akin ang batong ito. Magtatalo na tayo. Sabi nung nakababata, sige, payag ako. Kumuha ng bato, ang matandang ermitanyo, nilagay sa pagitan nila. Sabi ng nakababata, akin ang batong ito. Sabi naman ng nakatatandang ermitanyo, hindi, akin ang batong ito.
tumingin sa kanya ang nakababatang ermitanyo at ang sabi, oo nga, sa iyo nga ang batong iyan. Sige, kunin mo na. Natapos agad ang kanilang pagtatalo. Ang ating teksto ay naglalarawan ng tunay na kalagayan ng iglesia. Noon at maging sa kasalukuyan, dala ng ating mga kahinaan, kasalanan, at pagkakaiba-iba. May pagkakataon, mayroong di pagkakaunawaan ang mga magkakapatid. Ang katotohanan, ang di pagkakasundo ay hadlang sa ikatatagumpay ng ministeryo ni Kristo. Kaya sa umagang ito, hayaan natin na mismong ang Panginoong Hesus ang magturo sa atin upang tayo ay magtagumpay. Una, magtatagumpay tayo bilang mga anak ng Diyos kung matututunan natin ang makipagkasundo. Sabi sa talata 15, kung magkasala kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Puntahan natin ang kapatid nating kagawa ng mali o pagkakasala. Hindi para awayin, kundi upang makipagkasundo. Napakahalaga mga kapatid na meron tayong bukas na komunikasyon sa isa't isa. Magkakapatid tayo sa pangalan ni Jesus. Kabilang tayo sa isang kawan, isang katawan, tayong pamilya ng Diyos. Kaya dapat ingatan natin ang ating pagkakapatiran. Ang bilin nga sa atin ng Diyos, love one another. Pero sabi ni Mortimer Adler, love without conversation is impossible. Love without conversation is impossible. Imagine natin, napakahalaga ng pag-uusap. Ang bukas na komunikasyon upang maingatan at maitaguyod natin ang pag-ibig natin sa isa't isa na nais ng Diyos. Tandaan natin yung goal natin sa pag-uusap ay upang magkasundo. Pero kung minsan may komunikasyon nga, pero hindi naman ibig magkasundo, ayaw na magkaayos, mas gusto pang ingatan ang di magagandang damdamin. Sabi nga, the biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Kung titingnan natin mga kapatid, sa bawat pag-uusap, hanapin natin kung paano natin mauunawaan ang isa't isa para magkaayos. At maging, kung dumating man na kailangan ng mga kapatid sa iglesia na tumulong upang magkasundo, dapat walang papanigan ang mga kapatid. Dapat manatili yung naisin at layunin na papagkakasunduin ang mga kapatid na may usapin at di pagkakaunawaan. Naalala ko yung awitin ni Francis M. Sabi niya, ang magkaaway, ipagbati, mitna ka at huwag gumampi. Lahat tayo magkakapatid, anumang mali ay ituwid. Magdasal sa Diyos may kapal maging banal at huwag hangal. Itong tula ay alay ko sa bayan ko at sa buong mundo. Mga kababayan, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, alang-alang sa Panginoong Kristo na nagbuklod sa atin bilang magkakapatid. Anumang mali ay sikapin nating maituwid sa ating mga sarili at sa isa't isa. Magtulungan tayo
para sa kapurihan at katagumpayan ng gawain ng Panginoon ay pinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Ikalawa, magtatagumpay tayo kung matututunan natin kung ano ang dapat nating ipagbawal at pahintulutan. Sabi sa talata 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit bilang bahagi ng katawan ng Diyos. Piliin natin kung ano ang mabuti. Binibigyan tayo ng authority. Nawa makita natin kung papaano natin ito dapat gamitin sa kapurihan at kaluwalhatian lamang ng ating Panginoon. Sabi sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, Talata 15, sikapin ninyong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sa talata 11, sa ikalawang bahagi, ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. At sa talata 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis, at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Mga kapatid, sama-sama nating pagbawal ang paggawa ng kasalanan at kasamaan. At ipahintulot natin ang kalooban ng Diyos, ang laging mahayag sa ating mga buhay. Nais ng Diyos na tayong mga anak niya, tayo na bahagi ng kanyang kawan at katawan, ay maging kasangkapan niya sa paghasik ng kabutihan. Kaya patuloy, magtulungan tayo, sikapin natin sa abot ng ating makakaya at sa tulong ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Ganapin natin kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos at lumayo tayo sa pagkakasala. Huwag nating hayaan na maghari sa atin ang kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. Sabi, huwag kayong magpapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Mula yan sa Roma 12:21. At ang ikatlo, magtatagumpay tayo kung hahayaan natin na ang presensya ng Diyos ang maghari sa ating mga buhay. Tatlong bagay mga kapatid, magtatagumpay kung naroroon sa atin ang pagkakasundo. Magtatagumpay tayo kung ang patuloy nating pinagbabawal sa ating mga sarili at buhay ay ang kasamaan at ipinahihintulot natin na mahayag ang kabutihan, ang kadakilaan at ang mga bagay na makapagbibigay lugod sa Diyos. At ang patuloy na paghahari ng kanyang presensya sa ating mga buhay. Sabi sa talata 19, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kung kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat alalahanin dahil tatamuhin natin ang ating hiling ayon sa kanyang banal na kalooban. Sabi ni Moises at Exodus 33:16b, kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba.
Nawa ganoon din tayo. Magkaroon din tayo ng ganoong conviction na kung kasama natin ang Diyos, kung nararamdaman natin at nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia, sa ating tahanan at pamilya, nakahihikit tayo sapagkat tiyak ang tagumpay ay ating matatamo. Sabi ni Martin Luther, "Of whom shall I be afraid? One with God is a majority." Kaya dapat yung presensya ng Diyos ay ating kinauuhawan. Tingnan natin yung ating mga puso. Nagpapakita ba yung aking puso, yung aking buhay sa bawat araw ng kauhawan sa presensya ng Diyos, sa kanyang mga salita? Lagi nating ibigin na madama at maranasan ang presensya ng Diyos. Paghariin natin ang pag-ibig, ang kabutihan, ang kabanalan, ang kapangyarihan, at kadakilaan ng Diyos. Dahil ang kanyang presensya, mga kapatid, ay nagdudulot ng panibagong lakas, kagalakan, bagong sigla, bagong katatagan, kapayapaan, at pag-asa. Sa kabila ng anumang krisis na ating kinakaharap, di tayo maladaig dahil ang dugo ng ating Panginoong Hesus nagtataguyod sa atin at nagdudulot sa atin ng katiyakan at kaligtasan. Kung paanong sa pamamagitan ng dugo ng kordero naligtas ang mga Israelita noong panahon ni Moises, ganun tayo inililigtas ng Diyos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang tayo tinubos ng dugo, kundi sabi sa Hebreo 9:14, higit ang nagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang hanggang kapintasan. Ang kanyang dugo ay luminis sa ating mga buti sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. So, hindi lamang tayo basta lumaya, kundi nagkaroon tayo ng kabuluhan. Yung ating buhay ay nagkaroon ng bagong katauhan upang mabigyang kasiyahan natin ang Diyos. Dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo, tayo ngayon ay mga bagong nilalang sa kapurihan ng Panginoon. Sabi nga ni Steve Cuban, "The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Purihin ang Panginoon. Amen. Sa diwang ito, sa pagtanggap natin ng mga biyaya at pagpapala, sa dulang ng pag-ibig ng ating Panginoon, tanggapin natin ang biyaya, ang pagkain at inumin, punong-puno ng pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat. Dumulog tayo na inaalaala ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay tinanggap natin sa pamamagitan ni Jesus. Sa bawat araw, sa pagtanggap natin ng biyaya,
alalahanin natin ang paghahandog ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. Ang paghahandog ng ating Panginoon ng kanyang buhay at dugo, ng kanyang katawan at dugo para sa atin. Sa gayon tayo'y lubos na maging mapagpasalamat sa bawat pagtanggap natin ng pagkain at inumin. At sa diwang ito, sama-sama tayong manalangin. Panginoon, basbasan niyo po ang mga pagkain at inumin na aming pagtatanggapin at pagsasalusaluhan. Nawa, saluhan niyo kami at patuloy niyo kaming bigkisin ng iyong lumalagong pagmamahal. Ngayon at sa lahat ng sandali. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tumutugtog ang mga awiting inihanda, kasama ang ating mga pamilya, tanggapin natin ang pagkain at inumin punong-puno ng kasiyahan at pagpasalamat sa Diyos. Amen.
nasa panahon po tayo ng ikapu, pangako at pasasalamat. Ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito muli kaming lumalapit, punong-puno ng kagalakan at pagpapasalamat ang aming mga puso sa pagbibigay niyo sa amin ng panibagong pagkakataon na sumambasay sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, dakilang Diyos, ng iyong kalooban. Nais mo na kami magtagumpay, Panginoon, bilang iyong kawan, bilang iyong mga alagad at anak. Patuloy mo kaming pinalalahanan, Panginoon. Nawa, patuloy naming makita, Panginoon, na kami bahagi sa ikatatagumpay ng iyong ministeryo at hindi kami maging bahagi, Panginoon, ng kabiguan. Dalangin namin, Panginoon, na lagi naming maalaala ang iyong nais, ang iyong kalooban. Bilang magkakapatid, kami patuloy na magpapaalalahan ng Panginoon. Yayakapin namin kung anong matwid, kung anong mabuti, kung anong kaibig-ibig na magdudulot sa iyo ng kapurihan at kalawalatian. Dakilang Diyos, hinihiling po namin na patuloy nyo kaming lingapin at lagi nyo kaming paalalahanan sa bawat araw upang hindi kami magkamali, hindi kami magkasala, hindi kami madaya ng kaaway. Pagkusay magpatuloy kami
sa landas ng katuwiran at kabanalan na nais mo sa amin. Nihiling po namin, Panginoon, pakapagpalain niyo ang aming buhay. Maging sa mga karamdaman, ilayo niyo po ang bawat tahanan namin. Salamat po. Maasa kaming patuloy niyong hihipuin at pagagalingin ang karamdaman ng mundo. Ang COVID-19, Panginoon, marami na po ang nahihirapan, marami na po ang namatay, nangulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Hiling namin, Panginoon, na ikaw po ang mag-comfort sa kanila. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo sila ng panibagong lakas at kasilahan. Hinihiling din namin na patuloy niyong pagalingin ang mga infected, Panginoon, ng COVID-19. Salamat po. Umaasa kami na pagagalingin niyo sila. Sana wala na pong masawi. Sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo pong bawat isa. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo rin, dakilang Diyos, ang aming mga kapatid sa iba't ibang karamdaman, nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang hipuin at pagalingin. Si Tita Presi, puspusin mo siya ng lakas. Muli mong ibalik ang kanyang sigla. Patuloy kanyang mapaglingkuran. Salamat, Panginoon. Alalahanin niyo po ang kanyang mga paglilingkod. Bless niyo po si Johan Santos. Patuloy niyong ipadama sa kanya na ikaw ang kanyang kasama at magbibigay ng panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon sa kanyang buhay. Salamat po. Puin niyo rin po, Panginoon, si kapatid na Sharon, lubos na kagalingan sa kanyang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Kaya din, Panginoon, hinihiling namin patuloy na kagalingan nila Arnie Gregorio. Tulungan niyo po siya. Sa pangalan ni Jesus, papagtagumpahin niyo sa karamdamang na kanyang tinataglay. Si Ate Ina Paulino, Panginoon, hinihiling din po namin na patuloy niyo po siyang palakasin, lubusin niyo ang kagalingan ng kanyang mata, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Salamat po. Nihiling din namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos niyo sa aming mga magulang, sa lahat ng senior citizen, Panginoon, patuloy na pagpapala. Salamat po. Panibagong lakas, kaginhawahan, patuloy mong padaluin sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo rin, O Diyos, ang Kabiling family, patuloy mong i-comfort, patuloy mo silang yakapin, Panginoon, at patatagin. Ikaw ang kanilang madama. Salamat po. Bless niyo kaming lahat, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo. Pakapagpalain niyo, higit sa kanilang mga kahilingan, ay ipagkaloob mo. Salamat po, Panginoon. At umaasa kami na marami pang biyaya at pagpapala ang patuloy mong ipagkakatiwala sa bawat isa. Salamat, 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 Panginoon, sa panibagong linggo na pagkakatiwala mo. Samahan niyo kami at tulungan. Ikaw ang Diyos ang patuloy naming mapaglingkuran at patuloy ka naming madakila sa bawat sandali ng aming mga buhay. Ito ang aming hiling, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagkapala buhat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo tayo. Nagkahayag ng Diyos ay sumasa atin. Mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.